Kanina, na-interview ko, Nins, yung isang project coordinator ng Eco Waste Coalition. Okay. Isa itong NGO at may consider na consumer watch group. Okay. At napag-usapan namin tungkol sa mga slimming capsules na may halong shabu. Napakarami pong mga slimming capsules ngayon na nagkalat diyan sa Binondo. May halong shabu. Matagal na po yan. Baka isa ho kayo, mga nakabili niyan, at kailangan nyo po siguro magparehab kung meron po kayo mga napapansin na kakaiba sa inyong mga kilos o mga kakilala ninyo, kakaiba ng mga kinikilos at uminom ng mga sleeping capsules na yan na nabili sa Binondo. Uy, nakaka-alarma yan, Idol, kasi wala kang kamalay-malay. Halimbawa, di ba, lalo mga kababaihan, very conscious tayo, gusto natin pumayat. Bumibili ka para pumayat, hindi para maging addict. Maging adik. Kasi hindi mo alam na meron palang shabu yun. Maraming mga gamot dyan na may halong amphetamine na sangkap na ginagamit sa pagluto ng shabu. In fact, ang FDA pa mismo ang nagbigay ng advisory tungkol dyan. At tumulong yung Eco Waste Coalition para i-identify yung mga gamot na yon. So na-identify na nga ng Eco Waste at nakita nila sa mga tindahan na binibenta sa Binondo, sa mga Chinese na butika. O anong ginagawa? At sinabi nila sa FDA daw, ito po yung mga tindahan na nagbebenta ng sinasabi nyong ipinagbabawal na slimming capsules. Ito po yung mga slimming capsules na ibinibenta sa mga tindahang ito. Alam mo naging aksyon ng FDA. Asa na? Yan po. Ayan ba? Okay. Ganun lang? In Okay short, lang. wala pong ginawang aksyon ang FDA. Deadma. Bakit po hindi umaksyon ng FDA? Kayo na po ang bahalang maghusga kung bakit. Sila pong nagsabi na bawal yung mga gamot. Nagbigay sila ng mga pangalan, listahan. In fact, nagpa-announce pa yan sa publiko eh. May halong shabu. And then may nakipagtulungan sa kanila, isang NGO, itong Eco Waste Coalition, hinahanap yung mga gamot na yun at nakita na ito nga yung mga gamot na sinasabi na bawal. Ito yung mga tindahan na nagbebenta. Sinabi sa FDA, ayaw hulihin ng FDA, ayaw ipasara ng FDA, ayaw i-raid ng FDA. Ang tanong, bakit? Sa kabila ng paulit-ulit ng sinasabi ng Eco Waste Coalition sa FDA, ito po, identified na namin yung mga gamot at kung saan binibenta yan. Deadma yung FDA. Bakit deadma ang FDA? Ako Alam po na. may sagot dyan. Deadma ang FDA sapagkat marami sa mga taga-FDA pasok sa sindikato nito mga nagbebenta na ipinagbabawal na gamot na may halong shabu. Ito dapat ang sunod na targetin ni Pangulong Duterte. Pasimple sila, Ninsi. Natakot Shabu, ako. ilalagay nila sa slimming capsules. Kaya nga, At pasimple. syempre, itong mga nagpapayat, nagiging addict. Ano pa nga ba? Without Kainata? them knowing it. Kasi Without them knowing it. Anong alam nung umiinom na gustong pumayat ka lang naman, hindi naman gusto mong So, maging inom silang addict. inom. Okay, pumayat nga sila dahil syempre, tingnan mo yung mga addict na sa shabu, pumapayat. Oo. And then, tuloy-tuloy pa rin yung pag-inom nila hanggang sa magiging maintenance na nila yung pag-iinom nitong sleeping capsules. Parang hindi sila mabubuhay kung wala Pag wala na yun. slimming So, gagawin nilang capsule. regular. Kasi nga may halong shabu. At alam yan ng FDA. Walang ginagawang FDA. Wala talaga. Hanggang advisory lang. Sa dyaryo. Magbabayad sila sa dyaryo. Akwag ka, yung perang pinag-ads nila sa dyaryo, nanggaling pa sindikato yun, siguro. Grabe, no? Baka Kaya pala kayo dyan sa FDA, mga inutil kayo. Kurakot na kayo, inutil pa. Hindi naman lahat. Pero ilan sa inyo dyan, kurakot na inutil at addict pa. Bakit addict? Siyempre, ayun yung paghuliin. Siguro, gusto nyo may kasama kayong mga addict din na mga Pilipino. Kasi may power sila eh. I-raid yun, di ba? They have. Kita mo kung hindi NBI. talaga sira ulo tarantado itong mga taga-FDA nito. For the past 6 years, ilan dyan, panahon pa ni Noynoy Aquino, nakaupo. Hanggang ngayon, ang kakapal na muka, ayaw pa magsilayas, sila pa rin nakaupo. At walang ginawa ng the past 6 years, kundi mangurakot, at balak mangurakot na naman ngayon. Makipagsabwata sa mga sindikato na nagbebenta nito mga gamot na may shabu. President Duterte, Sir,
Ito ho ang sunod na targetin nyo. FDA. May mga kasabat ho yan sa mga sindikato ng shabu. Sinasabi ko na sa inyo. Kasi wise itong mga sindikato timpla nila, bebenta sa kalye. Ang ginawa nitong mga tarantadong mga sindikato, ilalagay nila sa kapsula. Oo. Lalagyan na ng label, slimming capsules. Doon nila ikinubli yung... Kinubli at bibenta nila ng libre dyan sa Binondo, sa Santa Cruz. Grabe, Siyempre, sabihan nila mga parokyano nila, itong bibilin mo, bibigyan ng listahan. Ito yung mga listahan na may mga shabu. O, uminom ka ng 3 capsule niyan, bangag ka na niyan. Para kang nakahitit na rin ng kalahating sachet. Totoo yan. Yan ang hindi pa alam ng marami sa ating mga kababayan. At ang dami for sure na nabiktima niyan na yan ang kanilang iniinom. At parang hindi pa kontento tong FDA sa ginagawa nilang illegal, meaning hindi paghuli, sadyang hindi paghuli, pagbubulag-bulagan dahil pato nga sila. Dito sa mga sindikato nagbebenta ng mga slimming capsules na may shabu. Pati ba naman itong mga gamot para sa pampapuputi? Yung yung whitening cream. Oo, whitening. Nakipagsabuatan na din sila. Dalawang sindikato yun. Sindikato ng pampapayat, sindikato ng pampaputi. Oo. Yung parehong sindikato yan, kinasabwat na rin ng FDA. Ito ang nakakatakot sa mga pampaputi rin. May halong mercury. Ay, lason yun. Na poison ho kayo ng mercury. Ano pong side effect niyan? Long term. Kidney failure. Brain damage. Mag-uumpisa yan yung sa mga pantal-pantal, tapos magkaroon ng fungal infection, Ay, nako. and then brain damage, kidney failure. Walang pakialam ang FDA. Bakit? Basta't meron ng perang hakutin, putres kayo mga taga-FDA, mga kurakot kayo, gago kayo, wala kayong awa sa mga Pilipino, basta't magkakwarta lang kayo. Ang magiging susunod na target ng presidente, pangulihin kayo, pahiyain dapat kayo. Mr. President, meron dyan sa FDA ngayon, nakaupo. Pasok sa sindikato. Pangalanan mo, sir, bibigay ko sa yung pangalan ng tarantadong yan. Andyan, nakaupo pa rin. Walang hiya, ayaw umalis. Hindi ba siya kasama pa sa listahan ng ano? Dapat banggitin ni Presidente yan Pasa nga natin. Ibigay nga natin listahan kay Presidente para basahin. Siguro pag binasa ni Presidente yung pangalan nitong tarantadong ito, baka mapahiya siya, saka pa lang siya mag-resign. Nag-resign ito, tapos lumipat lang. Mabalik tayo ngayon, yung sa kausap ko sa Eco Waste. Malungkot nga naman, tumutulong sa taong bayan, itong Eco Waste Coalition, isang NGO. Consumer, sila advocates group Oo. Tapos, ayaw silang pakinggan ng FDA. Sayang. Yung mga tindahan na nagbebenta nito mga gamot na sinabi nga natin, slimming capsules na may shabu, whitening cream na may mercury. Tinitinda ito sa mga Chinese drug stores na walang permit galing sa FDA. However, pinapayagan ng FDA, sige lang, magbenta lang kayo na magbenta, mag-operate lang kayo dyan, hindi namin kayo harasin, pero tanggap lang ng pera ang mga taga-FDA na yan. At kahapon, nakausap natin si Attorney De Vera, remember? De Vera, oo. Sabi niya, nakarating na sa kanila yung ganung impormasyon, titingnan nila, sasabihan niya, yung mga tauhan niya, na para i-operate na mga tindahang ito. Anak ng putya. Ang sinasabi naman nitong FDA sa Eco Waste, nung sabi ng Eco Waste, bakit hanggang ngayon hindi nyo pa rin nire-raid yung mga sinasabi namin yung mga lugar, mga gamot na ibinebenta na yan, hindi nyo panguliin, kumpiskahin. Sabi ng Eco Waste, siguro baka kulang sila sa tao. Sabi ko, hindi po, hindi sila kulang sa tao. Kulang pa yung laman ng kanilang bulsa, siguro. Kailangan punuin pa nila bago sila umaksyon. Hindi pa nakontento. Hindi pa nakontento. kampukan. Walang raid In the past 6 years, since yung mga nakaupo dyan sa FDA na appointed pa ni Nonoy Aquino, wala kang marinig na ipinasara o ipinakulong ng mga butika at mga taong nagmamayar ng mga butikang ito. Parang ang walang raid na nangyari noon. Ano? Meron, bibisitahin nila, kukumpis ka ng konting produkto, tapos na. Yung parang moro-moro lang. Yes, after 2 days, 3 days, pagtalikod, bubukas ulit yung butikang yon, tinda ulit ng the same product. Para lang masabing nang raid naman talaga sila. Exactly. Daw.
Bigyan mo naman kami ng huli. Huwag mo naman kaming gawing garapal, sabi siguro ng FDA. Hulihin namin kayo pero kukuha kami, pipitas kami ng konti mga illegal na mga gamot nyo dyan para hindi kami mapapahiya, hindi kami mahalata. Okay? Sabi ngayon ng mga Chinese, okay. No problem. Ganun po yung mga ginagawa ng FDA para malaman po ng taong bayan. Siguro naman, kayong mga taga-FDA, makarating sa inyo ito. Ang kakapal na mukha nyo, hindi naman lahat, pero ilan sa inyo dyan, ang kakapal na mukha, ilan sa inyo dyan, kurakot, magnanakaw. Dapat kayo ang mga, yung may nakalagay dito. Hindi nga, dapat kayo may nakalagay ganito eh. Diba? Tapos may sabit dito. Alam nyo na kung ano nakalagay dito dapat. Kinukonsinti ko ang pagbebenta, wala akong sinasabi kung sino, pagbebenta ng mga shabu na nakahalo sa slimming capsules. Kakagalit kasi may shabu pala. Yes. May illegal na droga. Sila na mismo nagsabi niya na may halong amphetamine. Sila ang nag-identify. Oo. Wala silang ginawa. Di nakarating sa Eco Waste Coalition. Umaksyon yung Eco Waste. Sinuyod ng Eco Waste yung mga tindahan sa Binondo, sa mga mall, sa Santa Cruz. Nakita nila, ops, ito yun ah. Ops, ito yung mga tindahan. Sinabi, ayaw umaksyon ng FDA. Yan po yung inyong FDA, mga kapwa ko Pilipino. FDA na pasok na rin sa sindikato ng droga. Sos Mario Josep. Hindi naman lahat. Hindi naman po lahat. Ilan sa kanila siguro. Dahil kung sila po ay really nagtatrabaho at talagang gusto nilang hulihin ang mga sindikatong yan, sana nababalitaan na po natin sa dyaryo left and right. Sana po wala na yung mga nagtitinda dyan ng mga gamot na nabanggit namin sa Binondo. Nagkalat po ngayon, kaya ingat po kayo. Kung gusto nyo pong bumili ng mga slimming capsules, kung gusto nyo pong bumili ng mga whitening cream, kumonsulta po muna kayo sa mga doktor ninyo. Diba? Bumili kayo ng mga gamot sa mga kilalang drugstore lamang para makasiguro. Wala kami endorso na butika. Basta't yung mga kilalang butika lamang. Huwag ho kayong bumili dyan sa Binondo, Santa Cruz na kung saan butika lamang dahil ho yan walang lisensya yan, walang mga pharmacist yan. Buy at your own risk. Amen? Amen. Amen na amen. Kayo dyan sa FDA, umayos-ayos na kayo. Kailangan pa bang mabanggit ng presidente ang mga pangalan ninyo bago kayo magtrabaho o bago kayo magpakatino, ha mga taga-FDA, ang kakapal ng mukha ninyo. At may gana pa ito mga tarantadong ito na kapag meron silang gustong kwartahan ng mga pharmaceutical companies, usually mga maliliit kasi malalaki, pasok na sila. At hindi rin kaya dahil may mga high-profile lawyers yan na pwede silang idemanda. So ito mga maliliit, Yun ang kaya nilang targetin. Yes. O sampulan. ito yung paborito nilang kikilan, harasin, blackmail para makikilan. Ito yung mga pinapatay nila. Doble. Doon sa malalaking pharmaceutical companies, May retainer akong na bahala siguro sa inyo. doon. Exactly. Buwanan. Ngayon, May buwan. papatay nila itong mga maliliit. Siyempre, paborto sa mga malalaki. Oo. Dahil kompetensya rin sila. Oo. Dahil gumagawa ng gamot na mas mura pa itong sa maliliit. Tatanggap naman sa maliliit. Doble-doble. Ito pa, dalawa na ha. Tatanggap pa sila doon sa mga Chinese na nagtitinda ng mga shabu na hinahalo sa mga slimming capsules. 3 na. 3. Kapag nagpahuli pa sila, pinahuli nila yan. Hihingi pa sila doon sa mga Chinese na may-ari noon para hindi na ituloy yung kaso. Double cross. Grabe, ilan na yun? Di ba? Dami, no? Walang kabusugan nga talaga. Kung tutusin ang isa sa pinakakurap na ahensya ng gobyerno, sa ngayon po, hindi na customs, FDA na po. FDA na. Nag-evolve na pala, no? Hindi na customs. At least yung smuggling sa customs, hindi po nakamamatay. Totoo lang. Di ba? Yung mga produkto na inismuggle sa customs ng mga peking bag, peking sapatos, peking damit, peking kalsonsilyo, walang namamatay dyan ah. Suot mo lang yan. Siguro at the most, mangangati ka lang. Dahil peke. May mga sa atin dito allergic sa mga peking damit. Oo, at masisira Hanggang agad doon agad. lang. Ito po mga peking gamot, ipinagbabawal na gamot,
Iinumin nyo po yan eh. Oh, ano pong side effect? Pwede kayo mamatay. Kaya kung tutuusin, demonyo itong mga taga-FDA na ayaw umaksyon, ayaw manghuli ng mga illegal, ipinagbabawal na gamot sa merkado. Mas matindi ito kaysa Bureau of Customs. I'm saying it publicly, stop it. Ayan. Mr. President, they don't want to stop. Kaya nga, I think it's high time, Mr. President, that you have to continue your shame campaign. Continue with these stupid people, some from the FDA. At pangalanan na. Pangalanan na. Ako po magbibigay ng listahan na sa inyo this time, lantara na. Ako po magbibigay, Mr. President. Umpisa natin, may opisyal dyan. Siya po mismo ang ayaw pong umaksyon at manghuli ng mga peking produkto. Bakit ayaw niya manghuli? Sasabihin ko sa inyo, sir, kung bakit. Alright, nagulat ako doon. May mga ganun pala, Totoo yan. nakakatakot. No? Totoo yan. Yung slimming na, kung bumibili ka pala doon, walang kamalay-malay yung ating mga May halong kababayan. amphetamine. May halong amphetamine. Oo. FDA na mismo nagsabi niya, Nins. At maa-addict kayo niyan dahil talagang, di ba, yun ang nun, epekto sa iyo. May sa advisory katawan. ang FDA tungkol dyan. In fact, nagbigay pa sila ng listahan. Maraming listahan na galing sa China, galing sa Bangkok, kung saan-saan lugar. Na pag-ingatan nyo ito, hanggang doon lang. Ako ang duda ko niyan, nagpalabas sila ngayon ng advisory. Matapos sila magpalabas ng advisory, nakarating ngayon sa sindikato ng mga nagbebenta ng nasabing gamot na nakalagay sa kanilang advisory. Nilapitan ngayon sila. Okay. Binigyan sila ng pera. Kung sino man mga yon. Ganun ba? May pagkakitaan to. Nag-usap-usap. Alam na. May lamang amphetamine at Sa yan po ay isang kapsulang pangunahing yun. sangkap na pangluto ng shabu, yung amphetamine. At napakarami pong mga slimming capsules ngayon na meron yan. Tad-tad ng amphetamine. Yung mga slimming capsules na nabibili po ngayon sa Binondo, Santa Cruz, yung mga malls na yan, na may mga stalls doon. Makikita mo lantarang dinidisplay mga gamot. Walang awareness yung taong bayan. Siyempre, kami mga babae idol talagang very conscious. Di ba? Gusto namin manatiling yung figure payat. So hindi mo alam, meron na palang iniinom kang Sa gugustuhan mo, nakakatakot. maging sexy ka. Oo. Para maging maganda ka, sexy at maputi para okay ang iyong forma. Hindi mo alam, sa pagbili mo ng mga gamot na yon, maging okay ka sa punerarya. Yun lang. Siyempre, saan pa bang hantungan mo? Di kung sa punerarya, sabi ng FDA, wala kaming pakialam sa inyo, basta't kami humahatak lang ng limpak-limpak na pilak. Ganun naman talaga yan. Grabe. At hindi lang yan. Marami mga gamot na peke. Peking gamot. Na mga antibiotics, maintenance sa mga high blood. Diyan din tinitinda sa Binondo sa Santa Cruz. Di paano ka gagaling nun? Kaya nga So ito mga pobre nating kababayan, they think they're buying medicines that are cheap and yet effective. Kasi yun ang pambobola sa sinasabi sa kanila. Dito kayo bumili, mura ito. Bakit mura? Kasi yung pinagbilhan namin to wholesale. Kung anong klase pambobola? Di yung pobre, bibili. Sige, kaysa bibili tayo ng kung saan butika, mahal, times 2 or times 3 pang presyo, then they'll buy. Huwag ka, peking medisina pala yun, kung saan nang ginawa yan. Na may halo lang sigurong. Yes. So pag inom nitong mga kababayan natin, wala silang maramdaman na pagbabago o pagbuti sa kanilang kalagayan. Bagkus, lumala. Kasi kung ano-anong nakahalo sa gamot na yun Then again, alam ng FDA yan. Pero Itinitinda to sa mga butika na walang permit galing sa FDA. Diyan sa Binondo. Alam ng FDA na merong ganung mga butika na hindi nila binigyan ng permit, at least man lang sana nagpakita kayo ng konting delikadesa kasi sobrang karapal ng FDA. Mang-raid kayo ng mga butika dyan na hindi nyo nabigyan ng permit.
Mang-raid kayo ng mga butika dyan na wala mga pharmacist. Come on, FDA. Ang kakapal na mukha ninyo, putris kayo. Again, hindi lahat. Okay? May ilan sa inyo ang demonyo dyan sa FDA.